pagkabingi ay isang kondisyon na nakakaapekto sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Ang epekto nito sa isang tao ay higit pa sa pagkawala ng pandinig. Ito ay nakakaimpluwensya sa pakikipagkomunikasyon, mga relasyon at pangkalahatang kalusugan. Kadalasang mga sintomas ng pagkabingi ay nahihirapang makarinig ng iba, madalas ipinapaulit ang mga sinasabi ng iba, nilalakasan ng mga palabas sa TV na mas higit sa karaniwang naririnig ng mga tao, nahihirapang makisabay sa pinag-uusapan, at cognitive delay. Ang ating mga tenga ay maraming parte na tumutulong sa ating makarinig. Ito ang mga sumusunod. Ang pina o auricle ang parte ng tenga na nakikita natin. Ito ang nag-iipon ng sound waves at unang daanan upang makapasok sa loob ng tenga. Ang ear canal ang nagsisilbing pasukan ng mga tunog patungo sa eardrum. Ang eardrum ang nagpapadala ng mga tunog sa pinakaloob na parte ng tenga. Ang mga auditory ossicles ay tatlong maliliit na buto sa loob ng tenga na nagpapadala ng tunog sa pamamagitan ng vibrations. Ang auditory nerve ang nagpapadala ng vibrations sa utak kung saan ito naproproseso sa mga salita o tunog na ating naririnig. Ang cochlea ay isang buto na walang laman sa loob na parte ng tenga at nakaka-detect ito ng mga tunog na mababa ang frequency. Merong tatlong uri ng hearing loss, ang conductive, sensorineural, at mixed. Ang conductive ay problema sa labas o gitnang bahagi ng tenga. Ito ay dahil sa hindi maayos na pagdaloy ng tunog sa tenga. Ang sensorineural ay resulta ng pinsala, sakit o ibang pangkaramdaman na nakakaapekto sa pinakaloob na bahagi ng tenga. Maayos ang pagdaloy ng tunog at ang problema ay hindi ito naproproseso ng tama. Ang ikatlo naman ay mixed. Ito ay halo ng dalawang uri na conduction at sensorineural kung saan may problema sa daluyan ng tunog at sa pagproseso. Maraming pwedeng sanhi ang hearing loss. Ang mga pinakakaraniwang sanhi ay ang mga sumusunod: pagbara ng wax sa tenga, mga kondisyon na meron pagkapanganak, infection sa tenga, trauma, at mga bukol. Paano nga ba maaagapan upang hindi magtuloy ang pagkawala ng pandinig? Unang-una, mainam na iwasang kalikutin gamit ang cotton buds ang loob ng tenga. Ang ating tenga ay mayroong natural na sistema upang ilabas ang wax. Kapag ating ginagalaw, maaaring matulak paloob ang wax at magdulot ng pagbara sa daluyan ng tunog na sanhi ng pagkabingi. Pangalawa, mainam na magpakonsulta kaagad sa doktor kapag ang pandinig ay nabawasan upang masuri at malaman ano ang sanhi at ito ay mabigyan ng kaukulang pansin. Maaaring magamot ito sa pamamagitan ng paggamit ng hearing aid at sa ibang kaso, maaaring kailangang operahan. Laging tatandaan na mainam na magpatingin sa eksperto upang agad na maagapan kung ano man ang kondisyon sa tenga.